Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome pong muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.475 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang 2024 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas o PAFIO sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules, Disyembre 11. Itinatag sa pamamagitan ng Executive Order No. 498, kinikilala ng PAFIO ang natatanging mga nagawa ng mga overseas Filipino at mga dayuhang individual tulad ng humanitarian efforts at iba pang mahalagang kontribusyon para sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang PAFIO ay inorganisa ng Commission on Filipinos Overseas. Narito ang kabuuang talumpati ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. We continue to prove time and again that whatever the tides of destiny, wherever they carry us, within or beyond our shores, there is always a compelling story of Filipino grit, passion, sacrifice, resilience, resourcefulness. The Filipinos' competence, our work ethic, and genuine care for other people make us a truly remarkable race. Whenever I meet world leaders, they always speak highly of Filipinos. And we are truly proud to be Filipino and to be recognized for our contributions not only to our own country, but to humanity. I'm always delighted to hear inspiring stories from our kababayans and foreigners alike who are bridging cultures and fostering valuable relationships that benefit not just Filipinos, but also the members of their host countries. Today, we recognize the 13 honorees of the 2024 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Our awardees represent the very best of our people and bring immense pride to our country. Your accomplishments span various fields, and the noble works that you have done have enhanced the quality of life in your respective communities, both here and abroad. So on behalf of the entire nation, I extend my heartfelt congratulations to all of the 2024 awardees. Our lingkod sa Kapwa Pilipino, Pamana ng Pilipino at Banaag awardees have ventured to foreign lands far away, faced challenges head-on, and triumphantly managed to excel in every endeavor that they have undertaken.
Your stories continue to inspire us to make a difference and to rise above whatever adversity we face. Salamat po sa ipamalas ninyong kabayanihan at kakayahan na nagbigay karangalan sa ating bansa, sa ating mga kababayan at sa Republika ng Pilipinas. To our Kaanib ng Bayan awardees, our foreign friends and partners who have likewise dedicated the same level of support, passion, and care towards overseas Filipino communities, you have our greatest admiration and our greatest gratitude. Thank you for showing compassion to Filipinos, especially in their times of need. Maraming salamat po. Our dream is to one day make overseas work a choice rather than a necessity. We continue to implement reforms in governance and economic development to provide our people with opportunities here at home. However, we are in a globalized world, and talents will continue to move from one border to another. Annually, millions of people move across international borders to work. And so against this backdrop, the Philippines remains committed to ensuring that the rights and well-being of our overseas Filipinos and their families are safeguarded at all times, wherever they may be. We are strengthening our labor agreements with other countries, conducting aggressive campaigns against illegal recruitment and trafficking, mobilizing the Agarang, Kalinga at Saklolo para sa mga overseas Filipino workers na nangangailangan fund, keeping our government communication lines open to migrant workers through the One Repatriation Command Center, and facilitating the safe repatriation of OFWs who are affected by conflicts or calamities. Our embassies and consulates abroad remain vigilant in looking after our people wherever they may be in the world. In the same breath, we maintain amity and cooperation with every nation state that graciously welcomes and hosts Filipinos in their homelands. To all our awardees and to all Filipinos abroad, continue to be of service to the Filipinos and the communities that you call home. I call on the Filipino communities in all parts of the world. Let us emulate the spiritual resolve of our awardees and strive to continue contributing to the overall progress of our local and global society. Before I end, I would also like to take this opportunity to wish everyone a meaningful celebration and observance of the Overseas Filipino Month this December. I also wish you happy holidays and hope that you also take time to be with friends and family during this season. And as you spend time with your loved ones, I invite you to revisit the beauty of our country, the richness of our culture, and the warmth of our people. This invitation also extends, of course, to our Kaanib ng Bayan awardees. May you take time to visit the country, feel the festive spirit of the Filipino Christmas. Filipino Christmases are unique and have to be seen to be believed. Patuloy natin ipakita at ipagmalaki ang angking galing, talento at pagsisikap ng mga Pilipino sa buong mundo. Once again, my congratulations to all the awardees. Your awards are all well-deserved, and we are grateful to you for the service that you have given our people. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Porsigido ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tulungan ang mga Pilipino na labanan ang sakit na cancer. Lumabas sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na pangalawa ang cancer sa mga dahilan ng pagkasawi sa Pilipinas. Dahil dito, nagpursige ang kasalukuyang gobyerno na itayo ang bagong Pilipinas Cancer Care Center sa Pampanga. Ayon kay Pangulong Marcos, kung gaano kalaki ang hamon ng cancer sa buhay ng isang tao, ay dapat mas lalo pang maging agresibo ang aksyon na ibinibigay ng gobyerno para tulungan ang mga tao na may nasabing sakit. Aggressive as this terrible disease is, we need to be equally aggressive in providing treatment for our patients, to give them hope, to provide them with care, make them feel at home at the time when they need it the most. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Hindi magpapadala ang Pilipinas ng Navy warship sa West Philippine Sea o WPS. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa gitna ng bagong harassment o panggigipit ng China. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ipagpapatuloy ng Pilipinas ang mapayapang resolusyon at hindi magpapadala sa tensyon at panggigipit ng China. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial right. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na ipagpapatuloy ng gobyerno ang misyon nito at hindi makikibahagi sa pagpapataas ng tensyon sa WPS. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Nakipag-ugnayan ang Indonesia sa Pilipinas na iwasang magbigay sa publiko ng pahayag kaugnay sa kaso ni Mary Jane Veloso. Dahil dito hiniling ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na respetuhin ang desisyon ng Indonesia. Well, we were asked by the Indonesian government that not to make any announcements until everything is settled. So let's respect that request. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagbibigay ng Service Recognition Incentive o SRI sa mga pampublikong guro sa bansa. Target anya ng gobyerno na makapagbigay ng SRI sa mga guro na aabot sa 18 hanggang 20,000 piso. Ayon sa Pangulo, nasa espesyal na kategorya ang mga guro sa bansa. Teachers are a special category, so we have to handle that individually. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Samantala, nagpasalamat ang Department of Education o DepEd kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. makaraang ipag-utos nito ang pagbibigay ng 18,000 hanggang 20,000 piso na Service Recognition Incentive o SRI para sa mga public school teacher at non-teaching personnel. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang desisyon ng Pangulo ay patunay na binibigyang halaga nito ang mga nasa sektor ng edukasyon. Dagdag ng kalihim, makikinabang sa nasabing insentibo ang mahigit 1 milyong DepEd personnel sa buong bansa. Kaya tiyak anyang magiging maganda ang pagsalubong ng mga ito sa Pasko at Bagong Taon. Ipinagpapasalamat din ng mga ito ang handog ng Pangulo na kumikilala sa sakripisyo at serbisyo ng mga guro. Dahil dito sinabi ni Angara na makikipag-ugnayan sila sa Department of Budget and Management para tiyakin na maisasakatuparan sa lalong madaling panahon ang pagpapalabas ng insentibo na naaayon sa batas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Mga inilikas dahil sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon, umabot na sa mahigit 12,000 individual. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, mayroong higit 3,700 pamilya o katumbas ng 12,368 individual ang nananatili sa 29 na evacuation centers. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Malaki na ang bilang ng mga pamilyang nananatili sa evacuation centers dahil sa epekto ng muling pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros. Ayon sa tala ng DSWD, mayroong higit sa 3,500 pamilya o katumbas na ng 12,000 individual ang nananatili sa 24 na binuksang evacuation centers. Karamihan sa mga apektado ay mula pa rin sa western
at Central Visayas. Nasa 44 na pamilya rin o higit sa 160 individual ang pansamantalang nananatili sa kanilang mga kaanak. Ayon sa DSWD, sa kabuuan ay sumampa na sa 35,000 residente ang naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Tuloy-tuloy naman ang pagpapaabot ng tulong ng ahensya sa mga apektado na umabot na rin sa inisyal na 1.5 milyong piso ang halaga. Una na rin nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa 3 evacuation centers sa Negros Occidental kung saan pinangasiwaan ito ang pamigay ng halos 1,000 kahon ng family food packs sa mga kanlaon affected families. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Task Force Kanlaon pinagana ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC para sa whole-of-government approach na pagtugon sa pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay NDRRMC Chair at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., pinagana na ang Task Force Kanlaon sa Regional Office of Civil Defense Western Visayas para manguna sa magkakasabay na pagtugon sa sitwasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Kumikilos na ang National Disaster Risk Reduction Management Council para ihatid agad ang mga kinakailangan tulong sa mga apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon. Sa katunayan, sinabi ni NDRRMC Chairman at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pinagana na nila ang Task Force Kanlaon para siya manguna saan ito ay synchronize sa pagtugon sa pangunguna ng Regional Office of Civil Defense sa Western Visayas. Ayon sa kalihim, posibleng tumagal ng 3 linggo ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon. Subalit nakadepende anya iyon sa mga maitatalang aktibidad dito. Una nang sinabi ng pamahalaan panlalawigan ng Negros Occidental na posibleng sa evacuation center magdiwang ng Pasko ang mga apektadong residente. Kaya naman puspusan ang pagkilos ng pamahalaan upang maibsan ang paghihirap ng mga naapektuhan gaya ng pagpapadala na nasa 1,000 tent, mga portalet at malinis na inuming tubig. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Naghahanda na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa posibleng pagragasan ng lahar buhat sa Bulkang Kanlaon. Ito ay ayon kay NDRRMC Chairman at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos bumuhos ang ulan sa katimugang bahagi ng bulkan noong Martes. Sinabi ni Teodoro na nagsagawa na ng scenario building sa Campo Aguinaldo para malaman ang gagawin sa sandaling mangyari ang pinangangambahan. Naka-alerto na rin ang mga lokal na pamahalaan para bantayan ang sitwasyon sa mga barangay na nasa ibaba ng bulkan na una nang naapektuhan ng pyroclastic density current o lahar. Sinabi pa ni Teodoro na mula sa 54,000 individual sa loob ng 6-kilometer danger zone na target, maililikas ng pamahalaan ay nasa humigit kumulang 11,000 pa lamang ang nadala sa evacuation centers. Partikular ang buhat sa La Castellana sa Negros Occidental at sa bayan ng Canlaon sa Negros Oriental. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakatakda ngayong araw ng Miyerkules ang pagsasara ng Bicameral Conference Committee meeting para sa 2025 General Appropriations Bill o GAB, ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon para aprubahan ang pinagkasundong bersyon ng 2025 budget bill. Sinabi ni Senate Committee on Finance Chairperson Senador Grace Poe na open BICAM ang gagawin kung saan magiging bukas sa publiko ang diskusyon tungkol sa mga nabago sa panukalang national budget. Kabilang sa mga inaantabayan ng matalakay ang panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President na ibinaba ng 2 kapulungan ng Kongreso sa 733 milyong piso mula sa orihinal na panukalang higit 2 bilyong piso. Aabangan rin kung ano ang mangyayari sa alokasyon para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development na pinaglaanan ng Kamara ng 39 bilyong piso pero inalis sa bersyon ng Senado sa budget bill. Target na mapapirmahan kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang 2025 GAB bago matapos ang taon.
pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakatakdang maghain ng mga ebidensya ang kampo ni dismissed Mayor Alice Guo sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Ito'y kaugnay sa hirit ng kampo ni Guo na makapaglagak ng piyansa sa kasong qualified human trafficking na inihain sa kanya dahil sa pagkakasangkot sa operasyon ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ngayong araw na Miyerkules, diringgin ng nasabing korte ang mga ebidensya na ihahain ng kampo ng nasasakdal sa kanilang petition for bail dahil sa umano ay mahina ang kasong isinampa laban sa akusado. Una nang nakapaglagak ng piyansa si Guo sa Valenzuela Regional Trial Court sa kasong graft noong Setyembre. Subalit hindi ito agad nakalaya dahil sa inilabas na warrant of arrest ng Pasig Regional Trial Court. Non-bailable offense ang nakabinbing kaso ni Guo sa korte ng Pasig City. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Magpapatupad ng taas singil sa kuryente ngayong Disyembre ang Manila Electric Company o Meralco. Batay sa abiso ng Meralco, 0.1048 pesos bawat kilowatt hour ang asahang itataas sa December billing. Dahilan para tumaas ang overall rate ng isang tipikal na household o kabahayan ng 11.76 na sentimos bawat kilowatt hour. Ito ay katumbas ng nasa halos 21 piso na dagdag singil para sa mga kabahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, 31 piso sa kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 42 piso sa 4 o sa 400 kilowatt hour at 52 piso para sa hanggang 500 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, ito ay dahil sa mas mataas na generation charge. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, antas ng inflation sa Rehiyon 1 noong Nobyembre ngayong 2024 nananatili sa 1.8% ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Impasabi, Philippine Statistics Authority Regional Statistical Service Office 1 o PSA-RSSO 1 yasay inflation rate at Rehiyon 1 at nansan siya at 1.8% ng Nobyembre 2024. Unong kindi Attorney Sheila O. Di Guzman sa Regional Director ya PSA-RSSO 1 ababa sa level na inflation dyan Ilocos Region no ikumpara at 2.5% ya inflation na bansa at parehon bulan. Sa inflation mo at nibitlan bulan at mas ababa kumpara 2.9% ng Nobyembre 2023. Diyan kapresan wala 2.0% sa average inflation ya rehiyon natan ya taon. Sa manunan sangugan ya inflation at Ilocos Region at sa food and non-alcoholic beverages ya walay 3.6% tan 78.7% share tumbukan na personal care tan miscellaneous goods and services ya walay 4.5% ya inflasyon tan 12.6% share sa kumatlo at sa restaurant and accommodation services iwalay 1.0% inflasyon tan 7.3% share. Manlalapod dyan RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc.
Mountain Province at 4 na lokal na pamahalaan sa lalawigan nakatanggap ng Seal of Good Local Governance Award mula sa Department of the Interior and Local Government. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balyo. Nakaala iti maikaupat a Seal of Good Local Governance Award ti Provincial Government ti Mountain Province. Sigon iti damag nga impablaak ti Mountain Province Provincial Information Office. Tinasao nga pamadayaw kat inawat ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. kadwana ni Sigod a Provincial Administrator Franklin Odsi. Itinaangay iti Lunes a Seal of Good Local Governance 2024 Awarding Ceremony Cluster 2 sa Jai Manila Hotel. Padamag pa ti PLGU-PIO anaalamat dagiti munisipalidad ti Barlig, Baoco, Besao ken sabangan ti SGLG Seal kas in pablaak ti DILG ti maysa nga SGLG Provincial LGU Awardee kat maikan iti pondo 3 million pesos bayat nga ti Municipality LGU Awardee kat makaala iti nasruk 1.1 million pesos. Ti Seal of Good Local Governance kat award incentive honor and recognition based program ti amin a local government units. Narpus na bontok, Donna Cawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna, yan ang ulat mula sa Bontok. Dumako naman tayo sa Lucena, Sariaya Farmers Federation, layuning pag-isahin ang mga magsasaka sa bayan at magkaroon ng ugnayan upang malaman ang mga pangangailangan ng bawat isa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Carmi Isles. Nilalayo ng Sariaya Farmers Federation o SAFA-Fed na pag-isahin ng mga magsasaka at magkaroon ng mga ugnayan upang malaman ang mga pangangailangan ng bawat agrikultor sa bayan ayon kay SAFA-Fed Chairman Edwin Baladad. Sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas Lucena ngayong umaga, ibinahagi ni SAFA-Fed Chairman Baladad na pangunahing dahilan ng pagsapi ng kanilang mga samahan sa federasyon ay upang mapaunlad ang kanilang mga pamumuhay. Paliwanag ni Baladad, kailangan magsama-sama ang mga magsasaka dahil kung magkakanya-kanya sila, hindi sila matutulungan ng pamahalaan. Ikinuwento rin ni Baladad na nagsimula ang SAFA-Fed noong 1999 at binuo ito sa pamamagitan ng mga magsasaka sa bawat barangay ng Sariaya at ginawa itong isang federasyon hanggang sa dumami ang mga miyembro at lumago ang samahan. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Carmi mula dyan sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Paleng QR ng Bangko Sentral ng Pilipinas umaarangkada na sa Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. 30 ka munisipyo sa probinsyang Palawan ang midjandeng Paleng QR, isarang programa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ig Department of Inter and Local Government o DILG para sa cashless payment sa palengke, lokal nga transportasyon katabi din ng tricycle. Sigon kay BSP Puerto Princesa Palawan Manager Evelyn Tanagon, pagkatapos sa Puerto Princesa datong bulan ng Hulyo, ingda sundang ilunsar dading uring Domingo ang Nobyembre, ang sa munisipyo ang naraig Brooks Point sa timog ang probinsya. Dailang mi kasugwanda ang DILG sa pagdason ang mga LGU sa pagkatiner ipaling QR, agaman tinadon lamang ang BSP Puerto Princesa sa andang ipapangabay para sa paglulunsaran sa andang mga munisipyo matapos nga maitsuron ang mga namiminister. Ing sambit da ing Manager Tanagon nga aga padayon andang information caravan ing ang piso caravan nga ang pang 41 para sa dagong 2024 ay buboton sa madason nga Domingo. Aga paalbaradya sa tanan nga mag-amblig kontra panduloko o fraud, scams, tangad kadingan sa pagsulong ang technology ay aga level up da makuntana ang burotan ng mga agapandoko kabilang ang phishing, spoofing, jackpotting, text scams, igmatama pang iba. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog, Department of Public Works and Highways sa Samar. Natapos na ang konstruksyon ng mahigit 40 milyong pisong halaga na flood control structure. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nakumpleto na sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office ang konstruksyon sa 40.6 million pesos nga flood control structure sa Gandara River sa Barangay Minda, Bungto, San Gandara, Probinsya San Samar. May sukol nga 200 meters nga kahilaba og 3 meters nga kahitaas ang nasabi nga istruktura. Samtang parte liwat sa proyekto ang sidewalk nga may parehas nga kahilaba og 1 meter nga kahilapad. Ginbutangan liwat ang proyekto san parapet para malikyan ang miskan sino o miskan nano nga butang nga mahuhulog. Nagpahayag naman si Anita Ivasco, residente san Barangay Minda, san pasasalamat san pagtindog san istruktura. Pahayag pa niya nga pinaagi san proyekto, matatalwas na sira san pagbaha durante san makusog nga pag-inuran. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Isang Fisher Folk Association sa Surigao del Sur nakatanggap ng isang commercial fishing vessel mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ang balitang ito mula Tandag sa pamamagitan ni Raymond Aplaya. Usa ka commercial fishing vessel ang giturnover sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Central Office ngadto sa usa ka Fisher Folk Association dinhi sa Surigao del Sur. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag ni Beatriz Canunego, ang OIC Provincial Fisheries and Aquatic Resources Officer kon na PIFARO ning probinsya nga gipahigayon ang turnover sa usa ka unit sa 62-footer nga fiber reinforced plastic o FRP handline fishing boat dito sa lungsod sa Barubo. Sumala pa nga giturnover kini ngadto sa nahimong benepisyaryo nga mao ang Wakat Barubo Commercial Fishing Association. Siguni ini nga nagkatidad og 1 milyones pesos ang maong panagatan nga gipunduhan na ilawom sa capacitating municipal fisher program sa BIFAR. Gamiton matud pa kini alang sa pagpangisda og tuna nga mao'y nagunang panginabuhi sa mga miyembro sa maong asosasyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, na ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo, Bureau of Fire Protection Hulo. Ipapatupad na ang Oplan Iwas Paputok sa susunod na linggo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Mahugot piyatumtumi SFO4 Abdulakin Jamaluddin na kurasin Holo Fire Station sa Bureau of Fire Protection di Halupa Sug inaraayatin sumay maghali day nga mga aramhalabya na sinasunog. Kiyaway tahi SO4 Jamaluddin hapit siyang putagunom sinabulan ini December hatahunyan tagnaan nila na impaglimot hawalu barangay sinahulo hasupay hipahati inatungod pa Oplan Iwas Paputok habihon magsusuk na impagpinda simpatahunan. Biyasin pagkabiyaksahan aon deng hakaibanan raya ti magsampang sintahon bago, salta aon mga kabataan ni magpakay si mga bustak-bustak amin makamumula pabaran mamut na papamaybay. Launghay ni kaunahan ni paghali deng hawakto pawakto, hasupay malapas imbaran mamut na patauhabay iman pangalta deng ha aram halabya na sinsunog. Siabot niya in kamawmuhan magkahinang sabab sinasunog in pagpasada pag-usal si mga panyapya pakayan korinti. Hanggang launghay ni suway igon in katansya charge panyap at awak hibaba in cut out ba gumigdeng haway hasawab way roon susuna unahan haulihan katan. Dahil nga RP Holo ini Fatma Diligino para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula o ating mga segmento, ang balitang negosyo, balitang pampalakasan at ang showbiz balita. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Tumaas ang external trade ng Pilipinas noong Oktubre. Base sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 18.13 billion US dollars ang total external trade in goods ng bansa noong Oktubre, 4.7% mas mataas kumpara sa 17.28 billion US dollars na naitala sa kaparehong buwan ng 2023. Ayon sa PSA, 66% ng total external trade ay mula sa imported goods, habang ang nalalabing 34% ay mula sa exported goods. Sa tala ng ahensya, aabot sa 6.16 billion US dollars ang total export sales nitong Oktubre, mas mababa ng 5.5% kung ihahambing sa 6.52 billion US dollars noong Oktubre ng 2023. Nakahatak sa pagbaba ang awas sa export sales ng electronic products, gayon din ng bentahan sa cathodes at sections ng cathodes, refined copper at mineral products. Sa kabila ng bumabang benta, nananatili pa rin ang electric products bilang top export ng bansa base sa commodity group, habang ang Estados Unidos naman ang nangungunang trading partner ng Pinas pagdating sa export value. Samantala, sa imported goods naman, umabot sa 11.96 billion US dollars ang halaga nito, 11.2% na mas mataas kumpara sa 10.76 billion US dollars na nakuha ng bansa noong Oktubre ng 2023. Electronic products din ang nangungunang commodity group na may pinakamalaking halaga ng imported goods sa nasabing buwan, na sinusundan ng transport equipment, cereals at cereal preparations. Ang China naman ang nangunguna sa pinakamalaking supplier ng Pinas pagdating sa imported goods, na sinusundan ng Indonesia, South Korea, Japan at Estados Unidos. Sa balance ng trade in goods o diferensya sa halaga ng exports at imports, sinabi ng PSA na umabot ito sa 5.80 billion US dollars, 36.8% na mas mataas kumpara sa 4.2 billion US dollars na nakuha ng bansa noong Oktubre ng 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tinatarget ng Clark International Airport Corporation o SIAC na mapangalanan na sa susunod na taon ang magiging tawang nito para sa pinaplanong National Food Hub sa Clark. Ayon kay SIAC President at Chief Executive Officer Joseph Alcazar, inaasahang sa Marso ng 2025 ay makukumpleto na ng
Asian Development Bank ang feasibility study para sa itatayong National Food Hub, kaya naman optimistiko itong makukumpleto rin ang proyekto sa loob ng nasabing taon. Wala pa itong direktang pinangalanan kung sino ang posibleng maging partner ng SIAC sa proyekto, ngunit binanggit nito na may 3 local at foreign groups na ang sinusubukang i-explore ang nasabing oportunidad para sa pag-develop ng 8.5 billion peso National Food Hub. Kasabay ng developments sa proyekto, umaasa si Alcazar na mapapasa na sa Kongreso ang House Bill 10678 o ang Clark National Food Hub Act bilang suporta sa plano. Sa pamamagitan kasi anya ng batas, makakakuha ang hub ng alokasyon sa national budget at mabibigyan ng dagdag insentibo ang mga mamumuhunan at locators. Ang National Food Hub ay layong maging premium wholesale market at distribution hub para sa high value at top quality food products sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Sumabak sa practice ng Converge Fiber Xers nitong Martes sa unang pagkakataon ang kanilang first overall draft pick sa PBA Season 49 Rookie Draft na si Justin Baltazar. Ayon kay Converge Assistant Coach at Head of Team Strategy na si Charles Tew, impresibo raw ang 6'7" na si Baltazar sa kanyang unang training camp at nagpakita kaagad ito ng gilas. Sinabi ni Chu na nakita niyang dominante si Baltazar sa rebound at inaasahan niya na lalabas din ang kanyang galing sa opensa sa oras na dire-diretso na ang training. Sa sobrang hanga ni Chu sa unang practice ni Baltazar, isiniwalat niya na ang back-to-back Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Most Valuable Player ay pinahirapan pa ang kanilang import na si Chick Diallo. Subalit sinabi din ni Chu na ang inaasahang pagsalang ni Baltazar sa kanyang PBA debut sa Webes laban sa Northport Batong Pier ay hindi pa sigurado. Ayon kay Chu, mahirap isagad ang player at baka makaapekto ito sa kanyang kondisyon at kalusugan. Matatandaang halos 1 taong naglalaro si Baltazar na walang pahinga mula sa Dubai at sa kampanya nito sa MPBL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabigat ang pagdadaanan ng Philippine men's football team sa final round ng AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 qualifiers sa susunod na taon. Ito ay matapos mapagrupo ang Philippine men's national football team sa Tajikistan, Maldives at Timor-Leste sa ikatlo at huling round ng qualifiers na lalaruin sa Marso 2025. Makakalaban ng Nationals ang Maldives sa Marso 26 at Nobyembre 18 taong 2025, Tajikistan sa Hunyo 2025 at Marso 31 taong 2026 at Timor-Leste sa Oktubre 9 at 14 taong 2025. Samantala kasama sa Group B ang Lebanon, Yemen, Bhutan at Brunei Darussalam. Group C ang India, Hong Kong, Singapore at Bangladesh at sa Group D ang Thailand, Turkmenistan, Chinese Taipei at Sri Lanka. Ang Group E naman sa kabilang banda ay binubuo ng Syria, Afghanistan, Myanmar at Pakistan, habang ang Vietnam, Malaysia, Nepal at Laos ay kukumpleto sa Group F.
Tanging ang mananalo sa bawat grupo lamang ang aabanse sa 2027 AFC Asian Cup na kinabibilangan na ng 18 koponan mula sa Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, United Arab Emirates, Japan, South Korea, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, China, Indonesia, North Korea, Kuwait at Kyrgyzstan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 3 bigating basketball players mula Cebu ang nag-commit na maglalaro sila para sa Ateneo de Manila University sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Ito ang mga Magi's Eagles ng Sacred Heart School Ateneo de Cebu na sina Jello Rota, Alden Kainglet at Lars Fielvang. Lumabas ang anunsyo pagkaraang makopo ng Magi's Eagles ang kanilang ika-4 na sunod-sunod na kampyonato sa Season 24 ng Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated o CESAFI Juniors Basketball Championship. Malaking eksperyensa ang nakuha ng 6'6" forward na si Rota sa pagpartisipa nito sa 2023 NBA Basketball Without Borders Asia Camp at isang karangalan para sa batang bantayan na makamit ang kanyang pangarap na makapaglaro para sa Ateneo sa UAAP. Samantala, dadalhin naman ng 6'7" Filipino-Norwegian center na si Fielvang ang kanyang tangkad at galing sa Blue Eagles. Sinabi ni Fielvang na pangarap niyang maglaro para sa Ateneo Blue Eagles lalong-lalo na sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Dadalhin naman ng 6'3" team captain at gwardiya na si Kainglet ang kanyang pagiging liderato na kanyang ginampanan para sa Magi's Eagles. Mapapasama ang tatlo sa dumadaming Magi's Eagles alumni sa programa ng Ateneo kasama sina Jared Bahay, Michael Asoro at Chris Porter. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika, Dora Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Nang hihinayang si Judy Ann Santos na hindi natuloy ang pagsasama nila sana ng star for all seasons na si Vilma Santos sa suspense horror film na Espantaho. Si Ate V sana ang makakasama ni Juday sa naturang pelikula na isa sa 10 official entries sa Metro Manila Film Festival o MMFF 2024 under Quantum Films ni Attorney Joji Alonso, Cineco Productions at Purple Bunny Productions na pag-aari mismo ni Juday.
Ngunit nagkaroon nga ng problema along the way kaya pinalitan si Ate V ng award-winning ding actress na si Lorna Tolentino. Hanggang sa mapabalitang si Vilma na nga ang bibida sa Uninvited na pumasok din bilang official entry sa MMFF 2024. Kaya naman, ang magkasama sana sa isang pelikula sa MMFF this year ay magiging magkalaban na ngayon lalo na sa pagka-Best Actress sa Gabi ng Parangal. Ayon kay Juday, sayang na sayang daw talaga ang chance na magkasama sila ni Vilma sa movie sa unang pagkakataon. Nakatrabaho niya halos lahat ng iconic actress sa bansa mula kay Nora Honor, Sharon Cuneta, Maricel Soriano, at yun na nga, kay Miss LT, Lorna Tolentino. Quote and unquote, well, syempre, at some point, everybody wants to work with Vilma Santos like everybody would want to work with Miss Nora Honor. Kasi they are the prime stars of this industry. Pero naniniwala kasi ako na kung hindi talaga nauukol, hindi talaga nabubukol. So I get it. It's totally fine. Yan ang pahayag ni Juday sa Grand Media Con ng Espantajo. Patuloy pa niya, quote and unquote, probably naniniwala din naman ako sa sinabi ni Ate V na there would be another project that's really meant for us. And I'm holding on to that. Kumbaga, naniniwala ako na may isa mas magandang proyekto na talagang meant para sa amin. Yan ang dagdag pa ng wifey ni Ryan Agoncillo. Samantala, naniniwala naman ang kapuso actress na si Heart Evangelista na ang tunay na kagandahan ay nagmumula talaga sa kalooban at sa nararamdamang kaligayahan. Bukod dito, ang isa raw sa most personal beauty secret ng wifey ni Senate President Cheese Escudero ay ang pagkakaroon ng sapat na tulog at positibong pananaw sa buhay. Sabi nga ni Hart, quote and unquote, definitely you have to sleep as much as you can. I am so busy but I make sure that I really have at least minimum 6 hours. But if magkaka 8 hours ako, even better. So sometimes kapag may trabaho ako, it's understood na dapat by 9 p.m. nasa kama na ako, 9 to 9:30 p.m. na magpapamasahe na ako, tulog na dapat ako noon kasi I'm up at 4 a.m. So yun talaga. So you need sleep, you need to drink lots of water, and then I really make sure that I moisturize my face. I have the toner, I have the serum, I have the oil base, everything. I don't do a lot of layers, but I make sure that every night, kahit maka 1 layer ako. Yan ang kwento ni Hart sa panayam ng press sa isang event. Patuloy pa niya, quote and unquote, so yun yung naging pinakamagandang prep because the next day, when you do your makeup, it won't sit as perfectly if you don't have nice skin or dry yung skin mo or too oily. So yun talaga siguro yung importante, and kahit anong ganda mo, kung hindi ka masaya, hindi rin siya mali talaga. Kasi nagawa ko na yun dati hindi talaga ako masaya, ayun. So ngayon, very cheesy life na, ha. It really matters when you're at peace and you're happy, kahit anong ilagay mo, parang it just glows. So that's important. Everybody is healthy in my life. Everybody I love, everybody is okay, and that's really true wealth. So happy na ako doon. Yan ang say pa ni Hart. At sa pagtatapos ng ating segmento, #LoveWins talaga ang celebrity couple na sina Ay Segura at Liza Dino na nagsiselebrate ng kanilang 10th wedding anniversary. Nag-post ang mag-asawa ng kanilang sweet photo sa kanilang Facebook accounts, kalakip ang anniversary message nila para sa isa't isa. Idinaan ni na Ice at Liza ang kanilang pagbati sa pamagitan ng tula kung saan pinasalamatan din nila ang isa't isa sa isang dekadang makulay, mapaghamon at punong-puno ng pagmamahal na pagsasama. Narito ang tulang isinulat ng singer-songwriter at OPM icon para sa kanyang pinakamamahal na wifey. Ito basahin natin, mga kamosa, quote and unquote, 10 taong hinahanap ang daan sa habang buhay. Akala'y dire-diretso lamang pero minsay pasikot-sikot at madalas urong sulong. Mga araw na akala'y ang saya ay walang hanggan, biglang bubulagain ng lungkot kinabukasan. 10 taong maraming pag
pagsubok na hinarap, lambingan at tampuhan, bulungan at sigawan, bati at away, ligaya at iyakan, samaan ng loob at walang hanggang kapatawaran. May mga araw na inakalang ang samahan ay matitibag, pero sa bawat hadlang, magkakahawak kamay na kinaya ang lahat. 10 taong punong-puno ng pagbabago, pero makasisiguro ka na sa bawat araw mula noong ikay nagbigay ng matamis mong oo hanggang sa huling hininga, ikaw at ikaw lang. Liza Dino Segura, mahal ko. 1 dekada na tayo, Liza, panghabang buhay to. Yan ang buong post ni Ice. Syempre, meron dyan response. Si Liza, eto, quote and quote, "Love, 1 dekada na tayo. Maraming hindi naniwalang aabot ng ganito. Yung iba, umpisa pa lang, tinataningan na tayo, pero sa araw na ito, pinatunayan natin sa buong mundo na ang wagas sa pagmamahalan di basehan ang relihiyon o kasarian, basta tunay na nag-iibigan." Yihi! Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chika Dora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Maraming salamat sa mga nakasama naman natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.